una sa lahat. Sa pulsa video, lalaking yan, bugbog ang inabot mula sa mga galit na taong bayan. Kahit duguan na, hindi siya tinantanan. Ang lalaking kinuyog, hold-upper daw kasi na tumangay ng taxi. Pero gate ng sospek, hiniram lang daw niya ang tsikot. Ang kabuuang detalye sa insidenteng yan, abangan dito lang sa Frontline Pilipinas Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Tatlo pang bangkay na-recover matapos lumubog ang MV Tricia Kirsten 3. Bilang ng mga nasawi sa trahedya, 4 na po na. PCG spokesperson Jay Tariela, pinalagan ang patutsada sa kanya ng Chinese Embassy. Buwelta ni Tariela, inililihis lang nila ang atensyon sa totoong issue. Magkaiwalay na sunog, sumiklab sa Quezon City at Pasay. Exciting volleyball action na saksihan sa pagbubukas ng PVL All-Filipino Conference. Sa pulsa video, maglola sa India, nagulungan ng bus. At silipin ang pasyalan sa Laguna na pwede para sa mga single at may jowa ngayong Love Month. Kinuyog ng taong bayan ng lalaking ng hold up sa isang taxi driver sa Quezon City. Pero depensa ng sospek, hindi niya hinold up ang driver. Hihiramin lang daw dapat niya ang taxi at nagpaalam pa raw siya sa tsuper. Narito ang exclusive Frontline report. Magkakasunod na suntok at sipa ang inabot ng lalaking yan mula sa taong bayan. Duguan ang mukha ng lalaki matapos pagtulungan alas 6 ng umaga nitong linggo sa Q-Mart, Quezon City. Ang lalaki kasing yan, suspect pala sa pang-hold up sa isang taxi driver na si Mang Mario. Ayon sa biktima, nagpanggap daw munang pasahero ang suspect. Pati sa terminal ba sa Cubao? Opo. Nakiusap sa akin, kuya, yatid mo ko doon. Pagdating dito sa may, ito, yung New York nan, pinasikot-sikot ako. May dadaanan daw kasama. Opo. Babae. Opo. Biglang bumunot ng ice pick, sasaksakin na ako. Mabuti na hawakan ko yung kamay. Pero hindi pa nagpaawat ang suspect. Inagaw daw nito ang manibela kay Mang Mario at pinababa sa taxi. Sumibat patakas ang suspect at si Mang Mario naman dali-daling nakiangkas sa motor ng isang CQ at hinabol ang hold-upper. Mabuti na lang at traffic sa lugar kaya hindi na nakalayo ang suspect. Nang maabutan siya ni Mang Mario, agad bumaba ang suspect mula sa taxi at kumaripas ng takbo sa loob ng palengke. Dito na siya pinagtulungang bugbugin ng mga tendero matapos sumaklolo si Mang Mario. Kalaunan, inaresto na rin ng mga gwardya ang suspect. Depensa niya, hindi naman daw siya ng hold up at nanghiram lang ng taxi. Nagpaalam pa nga raw siya kay Mang Mario. Hindi ko tayo hold up, parang ginawa ko lang po, hiniram ko lang po yung taxi niya. Sabi ko nga po, tayo kunin mo na yung cellphone mo at saka pera mo, hiniram ko lang po yung taxi, may pupunta lang ako. Bakit mo siya tinutukan? Eh, para lang po bumaba. Kwento pa ng suspect, gusto daw niyang makabawi sa nakahiwalayang asawa kaya nagawa ang krimen. Hiramin ko lang po yung taxi. Para makahanap ako ng pera, parang ganun po. Gusto kong tulungan yung asawa ko kasi nga naghiwalay po kami. Gusto kong makabawi-bawi, parang yayabangan po siya na may pera ako. Wala namang nakuhang pera kay Mang Mario lalo't kakasimula pa lang daw niyang mamasada nang mangyari ang insidente. Ang hiling lang ngayon ni Mang Mario. Sana, pag nalaman ito ng amo ko, sana wag pa bandirin ang buo. Hawak na ng Quezon City Police Station 7 ang suspect na mahaharap sa kaukulang reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maylin Valencia, News 5. Samantala, umakyat na po sa 4 na po ang patay sa paglubog ng Roro sa Basilan. Kasunod po yan ang pag-recover sa 3 pang bangkay kaninang umaga. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mag-iisang linggo matapos lumubog ang MV Tricia Kirsten 3, 3 pang bangkay ang na-recover ng mga otoridad. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakuha mga labi sa bahagi ng Baluk-Baluk Island at Mataha Island. Kahapon, 3 bangkay din ang nakuha sa search and rescue operation. Dadalhin ang mga bangkay sa Zamboanga City para sa proper disposition at para malaman ang kanilang pagkakakilanlan.
Dahil dito, umakyat na sa 4 na po ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa paglubog ng Roro. 316 naman ang nakaligtas. January 26, nang lumubog ang barko sa karagatang sakop ng Basilan. Nauna nang ipinag-utos ng Department of Transportation na suspindihin ang lahat ng passenger fleet ng kumpanyang Allison Shipping Lines na may hawak ng MV Tricia Kirsten 3. Tiniyak naman ng Marina na walang magiging taas pasahe sa mga rutang patungong Zamboanga, Basilan at Sulu sa kabila ng suspensyon. Kasunod naman ang panawagan ng mga mambabata sa dapat may managot sa trahedya, mas hinigpitan na ng Maritime Industry Authority ang pag-iinspeksyon sa mga barko ng Allison. Nagsagawa rin ng audit sa mga passenger at cargo vessels sa Zamboanga Port para sa safety standards. Dahil naman sa limitadong sasakyang pandagat, ipinatupad ng Marina ang flexible na sailing schedule ng ibang mga barko para masiguro ang tuloy-tuloy na transportasyon ng mga biyahero. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nang dahil sa Peking recruitment, bihag ngayon sa Ukraine ang isang Pinoy. Ginawa raw siya sundalo sa Russia kaya nadakip ng Ukrainian military. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Ren Santos Gumangan. I'm here now in Lubo Detention Camp, Ukraine. December 2025 nang mapanood ng pamilya Gumangan ang video na ito. Ayon sa pamilya, 3 buwan nang walang paramdam sa kanila si Raymond. Yun pala, nasa kamay siya ng Ukrainian military. Kwento ni Raymond, September 2024 nang umalis siya patungong Russia para magtrabaho. They said when I apply, I will assign in logistic. Sabi ng panganay na anak ni Raymond, sa online nahanap ng ama ang trabaho. Ang alam lang namin meron siyang someone na nakakausap sa, I think sa Telegram at. Hindi po siya Filipino parang foreign po siya. Pero pagdating sa Russia, walang kaalam-alam si Raymond na sa Russian military ang bagsak niya kung saan siya napasabak sa gyera ng Ukraine at Russia. Sa isang sulat na ipinadala sa International Committee of the Red Cross na may petsang September 17, 2025, ipinarating ni Raymond sa kanyang pamilya na nakulong siya sa Ukraine jail noong September 2, 2025. Anya, buhay pa rin siya kahit nahirap siya sa loob ng kulungan. Sa huling bahagi ng liham, nakiusap siya sa kanyang pamilya na gawin ang lahat para maibalik siya sa bansa. Labis ang pag-aalala ng kapatid ni Raymond sa kanyang kalagayan. Nag-isip mo, hindi ka makapagtrabaho po ng maayos. Kumusta kayo yung kuya namin? Kumakain pa ba ng maayos? Hindi na po namin alam kung anong nangyayari sa kanya. Ang nangyayari sa tatay ko, sabi po niya, please pray for me. My life is very hard here in Ukraine. Sabi pa ng pamilya Gumangan, pangarap ni Raymond na maiahon sa hirap ang kanilang pamilya, kaya siya nakipagsapalaran sa ibang bansa. Bago tumulak para siya, naging magsasaka at security aid muna si Raymond dito sa Pilipinas. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na raw ang Department of Migrant Workers sa kanilang Ukrainian counterpart para sa pagbabalik bansa ni Gumangan. Muli pang paalala ng ahensya sa publiko, tanging sa mga lehitimong recruitment agency lamang sumangguni. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Matapos pagtibayin ng Korte Suprema ang kanilang desisyon na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ilang mambabatas ang naniniwalang napapanahon na ang pag-amyenda sa saligang batas o charter change. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Para sa ilang mambabatas, tila binago ang proseso sa impeachment kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na pagtibayin ang pagiging labag sa batas ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa desisyon kasi ng SC, dapat sa draft pa lang ng Articles of Impeachment meron ng sapat na ebidensya. At dapat ang mga ebidensyang yan na ipamahagi sa lahat ng miyembro ng Kongreso bago pagbotohan ng impeachment complaint. Giit ni Senate President Tito Soto, wala namang ganyang requirement sa konstitusyon. Kaya suportado raw niya ang charter change o CHACHA. What we can do is meet with them. I mean, Congress, House of Representatives. Okay. Pag-uusapan lang yung issue niyang, pag-usapan namin yan. Kasi ang nakikita ko na
outright solution dito, which could not be called outright. Palitan na natin konstitusyon. Si House Justice Committee member at Manila 3rd District Representative Joel Chua iginiit na baka napapanahon na ring silipin ang 1987 Constitution. Hindi lang dahil sa usapin ng impeachment kundi pati sa iba pang probisyon, kabilang ang political dynasties. Ang konstitusyon po natin, more than 30 years na, almost 40 years na eh. Marami rin po tayong nakita na medyo kakulangan o hindi pagkakatugma-tugma. Ang kasama niya sa komite na si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, suportado rin ang usapin ng charter change, pero may limitasyon. Well, I will support him only insofar as yung lament niya relating to the overreach of the judiciary into the legislature and to other branches of government. Sa ngayon, hindi pa raw napag-uusapan ang tungkol sa charter change ayon sa Malacanang. Nakatutok daw kasi si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapaangat ng ekonomiya ng bansa. Hindi rin daw ito naungkat sa huling meeting ng Pangulo kasama ang kanyang economic team noong Biyernes. Pero sakaling may nagawa na raw na hakbang ukol dito, pag-aaralan naman daw yan ni PBBM. Bumwelta naman si Congressman Ridon sa sinabi ng Korte Suprema na dapat maisagawa ng mabilis ang impeachment process. Nakasaad daw kasi sa konstitusyon na lahat ng kasong na-file sa SC matapos maisumite ang huling pleading o mga dokumento ay dapat madesisyonan sa loob ng 2 taon. If they would want to stick it to Congress that impeachment is an expeditious matter, I think they should look at themselves as well on whether or not they're able to comply with this particular 24-month period to resolve cases within their court. Wala pang sagot ang SC ukol dito. Dagdag pa ni Congressman Chua, dapat malinaw, simple at madaling intindihin ang impeachment process. Dahil ito lamang po ang paraan para mapanagot po yung mga nasa taas. Dahil kung ito po ay gagawin po natin komplikado, ito po ay magiging pahirap, lalong-lalo na sa mga impeachable officers. Samantala, handa na raw ang House Committee on Justice sa pagtalakay sa impeachment complaints laban kay PBBM sa Lunes. Pero ngayon pa lang, may komento na si Ridon sa ilang alegasyon laban sa Pangulo na tingin niya'y hindi naman daw basehan para mapa-impeach ito. Gaya na lang ng pagsuko umano ni PBBM kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ang ginawa po ng executive ay pag-implement po ng isang tratado sa pagitan ng Pilipinas at ng Interpol. So basically, ito po ay pagsunod doon sa kanya pong trabaho at mandato at prerogatives bilang bahagi po ng ehekutibo. So tingin ko wala akong impeachable offense sa ganyan pong bagay. At ang pagkabigo raw ng Pangulo na i-veto ang unprogrammed appropriation sa national budget mula 2023 hanggang 2026. That unprogrammed appropriations had been in the budget since 1989. 2 years after the 1987 Constitution, 3 years after EDSA. Unprogrammed appropriations itself, I don't think the Supreme Court had ever stated that this is an unconstitutional provision in the national budget. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sa iba naman pong balita, binueltahan ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, ang mga bagong akusasyon ng Chinese Embassy na inaatake raw niya ang head of state ng China. Sabi ni Tariela, nililihis lang ni Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Wei ang totoong issue. Yan daw yung paulit-ulit at ilegal na aksyon ng Chinese vessels sa West Philippine Sea. Ang pagsuway daw ng China sa batas ang nagbibigay lamat sa relasyon ng dalawang bansa at hindi ang pagdepensa natin sa ating karapatan. Hindi raw pag-aamon ang katotohanan at pananagutan kundi responsibilidad. Sagot naman dyan ng China, pagtuunan na lang ng pansin ni Tariela ang pagsagip ng buhay sa dagat kesa magpakalat ng umano'y anti-China narratives sa social media. Hindi raw nito mareresolbahan ang alitan ng dalawang bansa at mas pinapalala pa ang bangayan. Una nang tinanggihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpersona non grata kay Chinese Ambassador Jing Quan. Kasunod po yan
ng pagpirma ng 15 senador ng resolusyon para kondenahin ang mga aksyon ng Chinese Embassy. Aminado naman si Senate President Tito Soto na tila may ilang senador na pumapabor sa mga pahayag ng China. I was hoping that it's not true. Pero if you read between the lines, so medyo talagang napapaboran ng China ng mga ilan sa amin sa mga statements, so hindi ko masisisi ang ating mga kababayan kung mag-isip sila ng ganon. Nagsimula ng mag-inspeksyon si Public Works Secretary Vince Dizon sa Maharlika Highway sa bahagi ng Albay. Pero ang bumungad sa kalihim, mga nakatenga o kaya na may hindi pa nasisimulang gusali at kalsada. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Arles de los Santos. Nilulumot na ang mga semento, kinakalawang na ang mga bakal at hindi pa rin mapakinabangan. Yan ang sitwasyon ng flyover project na ito sa Malabog Bayan ng Daraga sa Albay. 5 taon yan mula nang simulan ang proyekto na may haba sanang 700 metro. Pero hanggang ngayon, nasa 12% pa lamang ang completion rate nito. Ayan ang bumungad kay DPWH Secretary Vince Dizon sa pagpapatuloy ng inspeksyon sa kahabaan ng Maharlika Highway para sa planong rehabilitasyon nito ngayong 2026. Nag-iiba kayo ng mentalidad eh. Ang mentalidad nyo, phase 1, phase 2, phase 3. Hindi nga ganun eh. Kailangan yung buo tapos. Tila pinagpasapasahan na kasi ang proyekto ng mga kontratista dahil sa utay-utay na budget na inilalaan dito na umabot na sa 159 million pesos. At kulang pa raw yan ng 290 million pesos para matapos ang mga proyekto. Kasama sa mga naging kontratista nito, ang Hightone Construction and Development Corporation na pagmamay-ari ng kapatid ng pugante at dating mambabatas na si Zaldico. Gayon din ang Alpha and Omega General Contractors and Development Corporation na pagmamay-ari naman ng tinaguriang flood control queen na si Sara Diskaya. Clearly, pinabayaan. Obvious naman. No, obvious naman. So kamukha din ng mga inabando na. No, pero dahil may mga kaso na rin, wala na rin. Hindi na makakapagkontrata sa DPWH. Dahil dyan, ito-terminate na ng ahensya ang kontrata sa mga Diskaya at planong muli itong ipabid sa Pebrero para matapos ang konstruksyon nito kalagitnaan ng 2027. Sa Legazpi City naman, ikinadismaya ni Dizon ang mabagal na konstruksyon ng Bicol Regional Hospital and Medical Center. Mula kasi nang simulan ito noong Enero 2023, pundasyon pa lamang ng 4 na palapag ang naitatayo sa dapat ay 10-story building. Kailangan daw kasing palitan ang disenyo. Dahil dyan, makikipag-ugnayan ang DPWH sa Department of Health at pagpapaliwanagin ang kontraktor ng proyekto na Sherman Construction Consolidated Incorporated. Katakot-takot na panggigisa rin ang inabot ng mga opisyal ng DPWH Region 5 dahil sa matatagal na completion dates na iprenesenta ng mga ito para tapusin ang road widening sa Barangay Morera, Ginubatan, Albay. Reklamo ng mga residente, hindi lang ang baku-bakong mga kalsada kundi ang mabigat na daloy dito ng trapiko. Ang kondisyon ni Dizon, matapos ang konstruksyon bago ang Semana Santa. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Arles de los Santos, News 5. Balitang consumer naman ho tayo. Nako, eto, dagdag singil na naman sa mga produktong petrolyo ang babati sa mga motorista sa susunod na linggo. Base sa tala ng Oil Industry Management Bureau, naglalaro sa 10 centavos per liter ang posibleng madagdag sa gasolina. Hanggang 85 centavos naman para sa diesel ang posibleng patong, habang 45 centavos per liter sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, nakaapekto sa supply chain ang masamang panahon sa Amerika dahil huyan sa winter storm at problema sa produksyon sa Kazakhstan. Epektibo na po ang taas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG ngayong araw. Sa abiso po ng Petron, merong dagdag ng 1 peso and 50 centavos kada kilo. Mas mataas naman ang itinaas ng LPG ng Solen na 1 peso and 55 centavos. Katumbas po niyan ang 16 hanggang 17 pesos na price hike sa kada 11 kilogram na tangke ng LPG.
Ang taas presyo na yan ay bunsod ng International LPG Contract Price Adjustment. Nasa kustodiya na ng Quezon City Police District ang padre de pamilya ng pinaslang na mag-inang pulis. Tinuturing na person of interest si Police Senior Master Sergeant John Mollenido. Kasalukuyan siyang kinakwestiyon ng mga pulis sa pagkawala at pagkamatay ng kanyang asawang si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mollenido at kanilang 8-year-old na anak na si John Ismael. Patuloy pang iniimbestigahan ng QCPD ang kaso. Nakatakda namang i-inquest ang 3 suspect na naaresto kahapon. Nakausap ng News 5 ang isa sa mga suspect na nakakita raw sa krimen. Hindi na raw kaya ng kanyang konsyensya ang ginawang pagpaslang sa mag-ina. Doon ko na po nakita na yun na nga po, binaril na nga po ng asawa ni Pia Katrina Chua yung hindi ko kilalang babae na nasa loob po, na nakaganon po. After nun, tinanong ko siya ano nangyari. Nakokonsensya na rin po ako sa nangyari at gusto ko rin pong nanlulumo po ako sa ginawa ng mag-asawa na yun. January 24 nang matagpuan ang bangkay ng babaeng pulis sa creek sa Pulilan, Bulacan. May tama siya ng baril sa ulo. Makalipas naman ng 6 na araw, nakita ang bangkay ng kanyang anak sa isang taniman ng kalamansi sa Victoria, Tarlac. Huling nakita ang mag-ina noong January 16 sa Quezon City. Susunod, nasa 10 bahay sa Pasay nasunog. 2 batang natrap, pahirapang iligtas. Mga nagkabulan sa Iloilo na harap sa reklamong alarm and scandal. At babaeng may kargang sanggol, nabundol at pumailalim sa ambulansya. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Patay ang 2 bata at kanilang yaya ng matrap sa nasunog nilang bahay sa Camarines Sur. Ilang bahay naman ang natupok sa magkahiwalay na sunog sa Pasay at Quezon City. Narito po ang report. Dagngangalit na sunog ang sumiklab sa isang residential area sa Pasay kagabi. Nabulabog ang mga residente pasado alas 7 nang kumalat ang apoy. Mabilis po yung pangyayari. Pagdating po namin doon, masyadong malaki na po yung apoy, hindi namin maapulan eh. So ginawa namin, tinay namin yung best namin. Lahat po kami, pa-extinguisher, may 2 bata po na corner sa loob. Isa pong nasa upo kay itong isa po humingi ng tulong. Yun na po yung pinutsargi namin na mailabas. Hindi na po namin kaya apulayin ng apoy eh. Bumbero na po yung kailangan namin. Sinira po namin yung bintana. Isa po, nalabas po, nahatak po yung isang batang nasopokate po. Yung isa po, nasa ospital. Yung isa naman po, minor injury po. 10 bahay ang nasunog. Tumagal ng halos 2 oras at umabot pa sa ikalawang alarma bago ito tuluyang naapula ng mga bumbero. Importante po buhay po yung mga anak ko. Kahit damit lang po. Damit. Siyempre po, uniform po ng mga bata sa konting inumin, pagkain. Dahil hindi po namin alam kung paano po uli magsisimula. Dahil napakahirap po sa katulad ko PWD tapos nangungupahan pa po kami. Aabot naman sa higit 400,000 piso ang halaga ng pinsala. Wala namang naitalang nasawi sa insidente. Habang 3 residente naman ang sugatan. Ayon sa barangay captain, iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Sa Quezon City naman, nasunog din ang isang residential area sa barangay Commonwealth pasado alauna kahapon. Mabilis kumalat ang apoy kaya't maraming bumbero ang sumaklolo. Ang residenteng si Michael, mangiyak-ngiyak lalo't naabo ang lahat ng kanyang ari-arian. Papunta pa akong Bulacan, biyabiyahe po ng Itlog. Tinawagan lang ako ng tiyahin ko para pauwiin. Sabi daw dito po eh. Dito po sa may gilid. May pumuputok-putok daw. Ang ilang residente,
Bumalik pa rin sa loob ng kanilang bahay na balot na ng abo para tignan kung may maisasalba pang gamit. Nag-charge na cellphone po sa bahay namin. So, nag-overcharge daw. Nag-over. Nandito ako sa tindahan, nagbabantay. Tapos yung anak ko naglalaba. Nakontrol ito alas 2 ng hapon at napula rin matapos ang 11 minuto. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at bilang ng naapektuhang bahay at pamilya. Sa Iriga, Camarines Sur, patay ang 2 bata at kanilang yaya sa sunog. Madaling araw nang sumiklab ang apoy sa kwarto sa ground floor ng bahay. Hindi nakalabas ng buhay ang magkapatid na edad 4 at 10. Pati na rin ang kanilang senior citizen na yaya. Nakaligtas naman ang lolo at lola ng bata at isa pang kasambahay. Problema sa electrical wiring ang tinitignang sanhi ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, sa Eileen de la Cruz, News 5. Arestado ang isang US citizen sa NAIA Terminal 3 matapos umanong mag-amok sa eroplano. Base sa investigasyon, nakasakay ang lalaking dayuhan sa eroplano mula sa Cebu papuntang Maynila. Kakaiba raw ang kinikilos ng lalaki at kinakausap din ang sarili. Kinabahala yan ng ibang pasahero kaya sinubukan siyang kausapin ng cabin crew pero nakipagsagutan ang lalaki. Pagkababasa ng iya, agad na pinaaresto ang dayuhan sa pulis. Sinisiyasat muna kung mayroon siyang mental health problem pero napatunayang wala. Nasa kustodiya na ng pulis ang lalaki. Mahaharap siya sa reklamong unjust vexation, resistance and disobedience to a person in authority at alarm and scandal. Nabundol ng ambulansya ang isang babaeng may kargang sanggol sa Santo Domingo, Nueva Ecija. Ayon sa mga pulis, bigla raw tumawid ng kalsada ang babae. Nakapreno ang ambulansya pero nahagip pa rin ang mag-ina. May sakay namang buntis ang ambulansya. Sugatan ang nabundol na babae. Walang tinamong sugat ang sanggol. Nangako ang driver na sasagutin niya ang gastos sa pagpapagamot ng biktima. Samantala, sinampahan na ng reklamong alarm at skandal ang mga grupo ng kalalakihan na nagrambulan sa Iloilo City. Noong 1 linggo po nang magsapakan at bugbugan ang 2 grupo sa harap ng tindahan na yan sa Barangay Bolilao. Tiyempo namang nagronda ang mga pulis sa lugar kaya agad silang naaresto. Kinilala ang mga sospek na sina alias John, Philip, JP at Ray. Kahit na nagkasundo raw ang 2 grupo ng mag-ayos, hindi pa rin sila absuelto sa reklamo. Walang iwanan hanggang kulungan ang mag-best friend na umano'y tandem sa pagtutulak ng shabu sa Bataan. Naaresto ang magkaibigang sina Jack at Empoy sa kinasang bypass operation sa Dinalupihan. Nakipagtagpo ang mga suspect sa katransaksyon na undercover police sa isang convenience store. Dito na nakumpiska ang nasa mahigit 22 gramo ng hinihinalang shabu. Nagkakahalaga po yan ng higit 100,000 piso. Nakuha rin ang cellphone at motorsiklo na gamit ng mga suspect, pati na ang March money na ginamit sa buy-bust. Mahaharap sila sa kaukulang kaso. Sa weather update, asahan ho ang maliwalas na panahon sa Luzon habang may tsansa naman ng mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, shear line ang posibleng magpaulan sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate at Visayas, habang localized thunderstorms ang umiiral sa Mindanao. Amihan naman ang patuloy na nagdadala ng malamig na panahon dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon. Ngayong araw nga, naitala ang pinakamababang temperatura na 14 degrees Celsius sa Baguio City, 17 hanggang 18 degrees Celsius naman sa Cagayan, Rizal, Aurora at Ilocos Norte. Susunod, malawakang protesta kontra U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE ikinasa sa iba't ibang estado sa Amerika. Lolang karga ang 1-year-old na apo na atrasan ng school bus. Bata, patay. At Koreanong wagi sa Foreignoy, the AFAM invasion, sasabak na rin sa singing and acting. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Libo-libo ang nakiisa sa malawakang protesta
kontra Immigration and Customs Enforcement o ICE sa Amerika. Si US President Donald Trump may babala sa mga rallyista. Narito ang Frontline News Abroad. Pinagtulungan at pinagbabaril ang US citizen nurse na si Alex Preti. Ganyan din ang sinapit ng residenteng si Renee Good sa kamay ng US Immigration and Customs Enforcement o ICE sa Minnesota sa Amerika. Ang pagpaslang sa kanila, nagpasiklab ng mga protesta ng libu-libong Americans. Sa kuha ng drone shot sa Minneapolis, kita ang mga nagrarally kontra sa karahasan ng ICE sa ilalim ng pamumuno ni US President Donald Trump. Iisa ang kanilang hiling, ang alisin ng ICE sa gobyerno at paalisin si US President Donald Trump. Our students have the right to an education. And Trump is denying them this basic right. They should feel safe at their schools. They should feel safe at their bus stops. Idinaan din sa pagbabike ng mga cyclist ang protesta bilang pag-alala kay Alex Preti. Ang ilan naman sa grocery store nag-rally. Hindi lang sa estado ng Minnesota merong rally. Umabot din yan sa Los Angeles, pati na sa San Francisco, California. Kanya-kanya ring placards ang mga nasa Washington, D.C. Panawagan nila, i-boycott na ang ICE. Katunayan, meron ding mga grupo na nagrarally kontra ICE sa Milan, Italy. Isinabay nila ito sa Milano Cortina Winter Olympics dahil kasama raw sa delegation ang ilang federal agent. Ayon naman kay US President Trump, ipinag-utos niyang huwag makialam ang Homeland Security, maliban na lang kung humiling ng tulong sa kanila. Pero babala ni Trump, ang sino mang manakit sa federal agent ay magdudusa. Naging kontrobersyal ang mga naging operasyon ng immigration crackdown sa ilalim ng Trump administration dahil naging marahas ito sa mga immigrants. Pero ngayon, pati kapwa nito mga US citizen, inaaresto at napapaslang. Pati nga ang 5-year-old na immigrant, dinampot ng ICE. Pero nito lang, naglabas ang federal judge ng order release para sa bata. Pero patuloy pa rin dinitain ang ama nito. Ang ama ay parehong Ecuadorian at legal na kapasok ng Amerika bilang asylum applicants. Kamakailan, nag-viral din ang isang lalaking naka-Batman costume dahil hindi Gotham ang pinaglalaban niya, kundi buong Amerika. Humarap lang naman siya sa mga tauhan ng City Council sa California. Doon, hinamon niya ang mga opisyal. What the are we doing here? And if you do not act, you're not just cowards, you are traitors. Begging you to do something. I'm not begging you, I'm demanding that you act with some semblance of a spine. Do something! Iginiit niyang huwag makipag-cooperate ang lungsod sa US Immigration and Customs Enforcement o ICE. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Naatrasan ng bus ang maglolang tumatawid lang sa kalsada sa India. Ang kargang 1-year-old ng matanda, patay. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Tanghali na pero abalang-abala pa rin ang kalsadang ito sa Ketwadi sa South Mumbai sa India. Tiempo namang napaatras ang school bus na yan nang tumawid din ng isang lola na buhat ang kanyang 1-year-old na apo at hawak na batang babae. Mabilis ang pangyayari dahil napahiga ang maglola at pumailalim pa sa bus habang ang batang babae naman maswerteng napahiga lang. To the rescue naman ng mga nakakita. Pero base sa ulat, nasawi ang 1-year-old na baby. Sugatan naman ang lola, agad namang inaresto ang driver ng school bus. Inaalam na kung lasing din ba siya. Sa India pa rin, sa pulsa video, ang pag-aararo ng isang bus at 3 sasakyan sa Gota Ceramic Market. Sa lakas ng impact, na sandwich ang isang mini school van. Habang tumilapon naman sa gilid ng kalsada ang tuktok, 2 ang sugatan sa insidente. Iniimbestigahan na kung nawalan ba ng preno ang sasakyan o kapabayaan ito ng bus driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, nagbabalik na po ang intense volleyball action sa pagbubukas ng PVL All-Filipino Conference kahapon. Masterclass performance ang ipinamalas ng Choco Mucho Flying Titans laban sa Akari Chargers in 3 sets. Tandem sa front court ang dating Tiger teammates na sina Cici Rondina at Ea Laure. May 16 points si Rondina habang nag-ambag naman ng 11 points si Laure. Easy as 1, 2, 3 sets din ang panalo ng Signal Super Spikers. Nilampaso nila ang Galleries Tower High Risers in 3 straight sets.
Pinangunahan ni Vanny Gandler at Don Katindig ang opensa ng Signal na nanatiling in control buong laro. Samantala, matapos po ang isang linggo ng exciting tennis action, may nagkampiyon na para sa kauna-unahang edisyon ng WTA 125 Philippine Women's Open. Yan ang pambato ng Colombia na si Camila Osorio. Tinalo ni Osorio si Donna Vekic ng Croatia sa madikit na finals match. Ang scores, 2-6, 6-3 at 7-5 matapos ang exciting comeback sa final set. Para umabante sa finals, si Osorio rin ang tumalo kay hometown hero Alex Ayala sa quarterfinals. Extra special ang panalo na ito para sa Colombian hero lalo pat heto ang kanyang kauna-unahang WTA tournament win sa labas ng Colombia. Enjoy na enjoy ang Pinoy at heart na si Yeon Yul Kim sa pagiging dabarkat sa Itbulaga. Excited na rin daw ang Koreano na sumabak sa singing at acting career. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 entertainment correspondent Von Belinario. For Hanoi, the AFAM Invasion grand winner is... Yeon Yul Kim, South Korea. Matapos manalo bilang foreigner the AFAM Invasion, dire-diretso na laga si Yeon Yul Kim sa pagiging double catch ng Itbulaga. Meron mang kulay ang aking nasisilbi dalaw. Ikaw ay dilaw. Bukod sa singing at hosting, enjoy na rin talaga si Yeon Yul na makipagsabayan sa trip ng double cuts. Sando ka ba, Yul? Sando reveal, please. Sando reveal. Ang episode nga nung isang araw na tinaguri ang Sando Day, Gina G. si Yul na i-flex ang kanyang fit body. Sa kwentuhan with News 5, na-share ni Yul kung gaano siya kasaya maging double cuts. Kahit 10 years na siya sa Pilipinas, malaking bagay para sa kanya na maging bahagi ng Itbulaga. Actually, for my experience before, I was not really aware of communicating with audience. But from my experience from Itbulaga, other hosts and TVJ helped me to grow me as a host. So that's why I'm really grateful for being a host in Itbulaga. Sa masasayang segment ng Itbulaga, may favorite si Yul dahil nalalabas daw dito ang galing sa diskarte ng mga contestant. I like the Pinoy Henyo, Give Me 5. And it's handling the lovers, so pakilig tayo kami. Tapos may bagong segment din, yung Age is Right. So it's very curious. And sometimes it's really hard to do my hula. But wait, there's more. Bukod sa pagiging double cuts, may aabangan pa raw ang fans ni Yul sa kanya na talagang magbibigay kilig. I'm preparing for releasing my song. Yeah, I'm not my solo, but it's a duet song with singing queen Eunice. Yeah, so look forward for that. We will release very soon. And also, I'm gonna try acting as well. Nagbabalita mula sa frontline, Von Belinario, News 5. Pumanaw na ang Canadian actress na si Catherine O'Hara sa edad na 71. Nakilala si O'Hara sa mga pelikulang Home Alone, Beetlejuice at Best in Show. Nanalo rin siya ng Emmy Award para sa kanyang acting role sa series na Schitt's Creek. Ang kanyang co-star sa Home Alone na si Macaulay Culkin, inalala ang aktres sa isang post. Sabi ni Culkin, marami pa raw siyang gustong sabihin kay O'Hara na tinuturing niyang parang ina. Susunod, pasahero sa NAIA Terminal 3, nahulihan ng cocaine. At makulay na Panagbanga Festival sa Baguio City umarangkada na. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Pistado ang tangkang pagpupuslit ng droga ng isang pasahero sa NAIA Terminal 3. Nakuha sa kanya ang mahigit 43 million pesos na halagaan ng cocaine. Narito ang Frontline Report.
Idinaan sa X-ray scanner ang maletang yan sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Lumabas sa X-ray image na tila may mga nakatago sa maleta. Nang buksan ng otoridad, nabistong nakatago ang higit 8 kilo ng cocaine na nagkakahalaga ng higit 43 milyon pesos. Nakuha ang mga ito mula sa isang arriving passenger. Inaresto ang pasahero dahil sa mga paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act at Customs Modernization and Tariff Act. Sa Santa Maria, Bulacan, kalaboso ang 2 high-value drug suspects sa bypass operation ng mga pulis. Nakumpiska sa kanila ang 77 grams ng shabu na may halagang higit 523,000 pesos. Sa Dinalupihan, Bataan, hindi na nakaimik ang 4 na lalaking yan matapos mahuli sa hiwalay na bypass operation ng pulisya. Nasabat ang 15 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 102,000 pesos. Pati ang mga drug paraphernalia, mark money at cellphone na ginamit sa pakipagtransaksyon sa droga. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Nagbisikleta si MMDA General Manager Nicolas Torre III kasabay ang grupo ng mga siklista. Yan ay para raw malaman ang mga hinaing at ideya para mas maging bike-friendly pa ang mga kalsada. Nasa frontline ng balitang yan si Bea de Guzman. Nakisabay sa mga siklista sa UP Diliman sa Quezon City si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Pabirong sinabi ni Torre, makikita mo naman, Sunday ngayon, nakakapagbisikleta ako, which I cannot do and have not done when I was with the PNP nung nasa senior level tayo. Matagal na raw bike advocate si Torre. Taong 2005 nang una niyang subukan ang pagbibisikleta papuntang trabaho. Ngayon, itinuturing niya bilang uri ng immersion ang pagsama sa mga grupong gaya ng Tiklop Society of the Philippines. Umaten sa kanilang get-together ngayon dahil marinig ko rin ang kanilang mga concerns, ideas na pwede natin magamit sa ating trabaho. Ito, nakikita ko, part ito ng governance training. Nakikita natin ang iba-ibang mga saloobin ng mga tao dito sa baba. Ayon kay Torre, isa sa mga pinakamalaking problema sa mga syudad ay ang traffic. Ang solusyon talaga is decongest it, and that will be the reduction of the road users. Hindi naman yan basta-basta magagawa kasi may ekonomiya yan. So, isa sa mga alternatibo na pinipresenta natin itong pagbibisikleta. Ayon sa mga siklistang narito, malaking bagay ang pagpayag na maisakay na sa mga tren ang mga bisikleta. Pero marami pa rin kailangang pagtuunan ng pansin para mas mahikayat ang publiko na magbike. Nangunguna dyan ang bike safety. Umaasa naman ang mga siklista na mapapakinggan na ang kanilang mga hinaing para maging bike-friendly pa ang mga syudad. TSP is not only about biking, it's also about building knowledge about environmental issues, societal issues, and health issues also. And since we are Filipinos, we make it a point na dapat malaman natin yung history natin. Dagdag pa ni Torre, mahalaga ring may suportang pasilidad para sa mga siklista. Ang isang kailangan talaga ng mga siklista is yung facilities, changing facilities, shower room, at saka locker rooms para sa kanilang place of work. Para pagdating nila sa kanilang opisina ay pwede silang maligo at magbihis para maayos naman ang kanilang kalagayan pag sila ay nagtrabaho buong araw. Nang tanungin naman si Torre tungkol sa pagtutol ng DOTR sa kanyang mungkahing carpool, sagot niya, hindi naman yun panukala That's an idea from me, no? Na dapat i-explore at dapat pag-aralan. Masaya ako na na-shoot down kaagad ang idea na yun so that we can look for another idea na pwede nating magamit. Nagbabalita mula sa Frontline, Bea de Guzman, News 5. Bumarangkada na ang ika-30 taon ng Panagbanga Festival sa City of Pines. Idinaos ngayong araw ang Grand Opening Day Parade. Sumasabog sa kulay at sigla ang parada ng performers at drum and lyre. Hudyat ng isang buwang selebrasyon ng Flower Festival. Tampok sa pista ngayong taon ang Panagbanga Market Encounter at ang pagbubukas ng Landscape Exhibition and Design Challenge sa Rose Garden sa Burnham Park. Magpapatuloy po yan hanggang March 8 sa pagdaraos ng awarding and closing ceremonies. Gaganapin naman ang Street Dance Parade sa February 28, habang sa March 1 ang inaabangang parada ng mga higanteng floral floats.
Susunod, Part 2 ng semifinals ng Sing Galing Celebrity Edition. Abangan mamaya. Sino kaya ang magniningning hanggang finale? At museum sa Laguna na bida ang mga robot, patok daw pang Valentine's. Mga kapatid, tuloy-tuloy po ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Basketball action naman po tayo mga kapatid. Do or die na ang laban ngayon ng TNT Tropang 5G sa PBA Philippine Cup Finals. Ang San Miguel Beermen naman, lasap na ang isa na namang titulo. Live po mula sa Mall of Asia Arena sa Pasay City na sa frontline ng balitang yan. Si Ian Suyu. Ian, I'm sure exciting dyan yung mood. Kamusta yung parehong SMB, pati players ng TNT dahil crucial ang laban ngayong hapon? Andre, matapos nga ang 5 umaatikabong laro, nandito na tayo sa dulong parte at exciting na part ng final lap to the Golden Glory ng PBA Philippine Cup Finals sa MOA Arena. At ang tanong nga ngayon ng karamihan, tuluyan na bang makukuha ng San Miguel Beermen ang kampyonato o makakatabla pa at babawi ang TNT Tropang 5G? Alam mo, masasabi nga natin na naging roller coaster ride itong seryeng ito. Matapos makauna ng TNT, gumanti ang Beermen. At matapos nga ng matabla ang serye sa 2-2, saka na kumuha ng pivotal 3-2 advantage ang San Miguel nang talunin nila ang Tropang 5G noong Game 5 sa score na 96-82. Tulong-tulong ang buong SMB core sa comeback win na yan with 7 players in double digits sa paunguna ng unlikely hero na si Rodney Brondial with 17 points and 15 rebounds. Tig 14 puntos naman ang inambag ni Junmar Fajardo at Don Trollano. Yun nga lang, isang pinoproblema ngayon ng San Miguel yung tinamong injury ni Fajardo noong nakaraang laro. Pero ayon sa kanya, papakiramdaman niya muna ang iniindang injury at determinado naman daw siyang sumabak sa court maya-maya lamang. Ang TNT naman, nasa must-win situation na. Ayaw kasi nilang manatili sa bangungot ng nakaraang All-Filipino Finals kung saan tinalo rin sila ng San Miguel noong nakaraang taon. Andre, alam mo, nakausap natin si TNT big man Poy Eram at ayon nga sa kanya, isang crucial factor, kailangan ma-regain daw nila yung composure nila dahil yan yung bahagyang nawala at naging dahilan ng kanilang pagkatalo noong Game 5. Kaya abangan natin kung tuluyan na bang tatapusin ng Beermen ang serye o tatabla ang TNT Tropang Giga or Tropang 5G para ma-draw sa 3-3 at magkaroon tayo ng do or die Game 7 sa darating na Miyerkules. Yan muna ang latest mula dito sa MOA Arena. Andre? Alam mo, tama ka, Ian, kasi kung ako San Miguel, tapusin na lang ngayong Game 6. Pero, syempre, ang gusto ng mga PBA fans, Game 7, the best 2 words sa sports. Maraming salamat at exciting nga naabangan natin ang PBA Philippine Cup Finals sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Live, maraming salamat, Ian Suyo. Hindi ko alam sino ba nagpauso nito na pag February, kailangan love month, no? Oo nga, February na pala. Oo, Kaya pala napatakbo ako dito Ayun yun naman pala. Speaking of which, Pag-ibig na. Andre, ikaw ba, may plano ka na napuntahan o pasyalan for February? Ako lang ba ang may love life? Ikaw ang may love life dito ngayon. Hindi, kasi kami lagi, syempre kami ni Pawi, 7 years na. So every time nagde-date pa rin kami, hanap tayo ng magandang lugar, bigyan natin ng flowers, tinuro sa akin ng tatay ko. Eto ang gusto ko malaman si Ruth. Paano ang love month kapag Video LDR? call. Yun na lang. Video call na lang. Video Tsaka call. nagpapadala na lang ng regalo. Yun naman ang mahalaga. Ikaw? Paano ko ititreat ang sarili ko? Aba, magkakape ako. Eto, baka gusto nyo subukan ang isang museum sa Cabuyao, Laguna. Museum, magkape ka dun sa museum, di ba? Meron daw mga sumasayaw na robot. Aba, silipin natin yan sa report ng ating weekend buddy na si Mondi Lopez. Simula na ng buwan ng mga puso at ikaw na walang jowa, don't you worry. Dito makakalimutan mong single ka dahil pipintig ang puso mo sa saya at pagiging bata. Welcome sa Museum Y sa Cabuyao, Laguna. Hindi Y na hindi nagparamdam sa ex, ha? Ang Y dito ay Y dahil ang discovery ay resulta ng ating mga tanong sa bagay-bagay na produkto ng teknolohiya.
Pagpasok pa lang, parang nasa pelikula ka na. May naglalaki ang robot mula sa Transformers gaya ni Optimus Prime at Bumblebee. Feel na feel ang movie vibes. At ang pinaka-main character dito, mga dancing robot na pabida. May mga robot dogs din. Akala mo mga fur baby sa kulit pero may built-in camera. At ang bida sa lahat ng pabida, si Y-Bot, isang G1 humanoid robot na may advanced AI, vision mapping, smart sensors at galaw na smooth. Guys, hindi matatapos ang weekend nang walang sayawan. Ayan, set up, sample na natin. Dance collab na to. Para sa mga NBSB na plantito at plantita, may hydroponics din. May waterfall swing din, hindi ka mababasa, hindi ka mapofall. May sporty robots pa, mapa-archery at basketball. Teka, ako na muna bahala sa shooting. Para sa laser fanatics, may laser grid din. At sa mga fans ng Squid Game, red light, green light. Akala mo nasa set ka ng favorite series mo dahil may red soldiers pa. At kung gusto mo lang mag-picture at mag-selfie, panalo ang upside down area. Pagalingan ng pose para sa baliktad pero cute na shot. Kaya naman ang sigaw ng mga bumibisita rito. This love month kung wala mang jowa, may mga robot at Tito Mondi na sasayaw para sa'yo. Mondi Lopez, News 5. Mas magaling yung robot sumayaw kay Mondi. Gusto ko yung sabihin niya. At yan po mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service, walang iwanan. Sa Frontline, Pilipinas Weekend.